babalik na kami, may flight na kami sa July 5. Yung mga kasamahan ko na stranded, siyam na kasamahan ko na stranded sa 15, yun ang kasama ko sa July 5. Pagbabalik trabaho sa Israel ang pinaghahandaan ng ilang overseas Filipino workers gaya ni Orla Mesa. Isa si Orla sa mga na-stranded kamakailan sa Dubai dahil sa gera habang pabalik na sana ng Israel. Anya, simula ng mag-ceasefire, tinatawagan at hinihintay na siya ng kanyang employer doon. Si Unica naman na nagbabakasyon sa Pilipinas nang magsimula ang gulo, hindi na makapaghintay, makuha ang kanyang flight details upang makabalik na sa trabaho. Oh yes po, babalik at babalik pa po ako dahil ang hirap po ng buhay dito sa Pilipinas, lalo na po sa katulad kung walang regular na trabaho. Ang hirap po kitain yung kinikita namin sa Israel. Kaalinsabay ng kasunduang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, ibinaba na rin ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Israel sa Alert Level 2, dahilan para makapagtrabaho na muli ang mga OFW roon. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, handa silang umalalay sa mga OFW na nangangailangan ng assistance upang makabalik na sa kanilang mga hanap buhay. We have already received inquiries for those who are going to return to their respective employers. Dire-diretso naman po yan. So since the alert level has been lowered and we have received inquiries at our migrant workers assistance counter and they're being facilitated. Samantala, sa kabila ng mas bumubuting lagay ng seguridad sa gitnang silangan, hindi tumitigil ang tulong na ibinibigay para sa mga OFW sa Middle East na nais pa ring lumikas at umuwi ng Pilipinas. Sa katunayan, may mga susunod na batch ng OFWs mula Israel ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong linggo. Tuloy-tuloy po yung ating pag-a-assist sa kanilang repatriation for those who are willing to go home despite the lowering of the alert level to alert level number 2, and tuloy-tuloy din po yung ating welfare check and pag-a-assist sa ating mga workers na nangangailangan ng tulong sa Israel. Patuloy naman ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad ng bawat migranteng manggagawang lalabas at papasok ng bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.